Isa na namang makabuluhan at makasaysayang araw sa inyo mga mag-aaral ng Grade 8. Ako si Sir Maceda, ang magtuturo sa inyo ngayon sa nakalaang paksa. Naririto kayo ngayon sa 89.5 North Star FM Station, ang TKK, Kasaysayang Pandaigdig. Ito ang subject na magbibigay sa inyo ng lusog kaalaman, ang araling panlipunan. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na, tayo na at makinig sa ating paksa ngayon sa ikalawang markahan na siya ring ikatlong Most Essential Learning Competency, MELC, sa Araling Panlipunan, Kasaysayan ng Daigdig. Natutunan mo sa nakaraang aralin tungkol sa pagkakatatag at mga kontribusyon ng kabihas ng Greek at Roman sa mundo. Tatalakayin naman ngayon sa aralin ito ang pagkakatatag ng mga klasikong kabihasnan at imperyo sa Amerika, Afrika at mga pulo sa Pacific. Ano-ano ang naiisip mo kapag nababanggit ang mga salitang Amerika, ang Afrika at ang mga pulo sa Pacific? Ano-ano ang alam mo tungkol sa mga lugar na ito? Masasalamin sa kasalukuyang kalagayan nito at sa pamumuhay ng kanilang mga mamamayan ang impluwensya ng mga sinaunang kabihasnan na naitatag sa mga kontinenteng ito. Mapag-aaralan mo sa araling ito ang pag-usbong at pag-unlad ng mga imperyo sa Amerika, Afrika at mga pulo sa Pacific. Masusuri mo rin kung paano nakaimpluwensya ang mga pangyayari at mga tugon sa hamon ng mga sinaunang mamamayan sa mga nabanggit na kontinente tungo sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Tara na at ating simulan ang pagtuklas sa mga klasikong sibilisasyong ito. Tignan natin kung paano ang naging pag-unlad at kultura ng mga lugar na ito. Ang aking tatalakaying paksa mula sa inyong module sa Grade 8 Araling Panlipunan sa ikalawang markahan ay matatagpuan sa inyong module na ito sa bahaging ito hanggang dito. Week 3, page 18 to 23. Pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabihasnan sa lipunan ng Afrika, Amerika at mga pulo sa Pacific. Sa pagdaan ng panahon, dumadami ang mga mamamayang nagiging kabihasnan, lalo na sa panahon ng klasiko. Ang panahon ng klasiko ay pag-usbong at pag-unlad sa iba't ibang larangan ng pamumuhay ng tao. Sa aralin na ito, iyong susuriin ang pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabihasnan tulad ng Afrika, Amerika at mga pulo sa Pacific. Masusuri mo rin kung paano nakaimpluwensya ang mga pangyayaring naganap sa mga kabihasnang ito sa pagtugon sa hamon ng mga mamamayan sa mga nabanggit na kontinente tungo sa pagbuo ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Pagkatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang klasikong kabihasnan sa Afrika, Amerika at mga pulo sa Pacific. Natataya ang mga dahilan ng pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabihasnan at nasusuri ang pamumuhay ng mga tao sa mga klasikong kabihasnan. Klasikong kabihasnan sa Afrika. Timeline ng mga klasikong kabihasnan sa Afrika. 350 CE, Common Era. Namayani ang kaharian ng Aksum sa silangang Afrika. 700 daang taon. Naging makapangyarihan ang Imperyong Ghana sa kanlurang Afrika. 1240. Naitatag ang Imperyong Mali nang matalo ang Imperyong Ghana. 1335. Nagsimulang mamuno ang dinastiyang Sunni na siyang nagpalawak ng teritoryo ng Imperyong Songhai. Ang una nating tatalakayin ay ang kabihasnan sa silangang Afrika.
Ang kaharian ng Aksum ay sentro ng kalakalan noong 350 CE. Malawak ang pakikipagkalakalan nito at sa katunayan ito ay may formal na kasunduan ng kalakalan sa mga Greek. Mga elepante, ivory, ngipin at pangil ng elepante, sungay ng rhinoceros, pabango, at pampalasa o rekado ang karaniwang kinakalakal sa Mediterranean at Indian Ocean. Kapalit nito, umaangkat ang Aksum ng mga tela, salamin, tanso, bakal, at iba pa. Isang resulta ng malawakang kalakalan ng Aksum ay ang pagtanggap nito ng Kristyanismo. Naging opisyal na relihiyon ng kaharian ang Kristyanismo noong 395 CE. Sa kabilang dako, ang kanlurang Afrika ay naging tahanan din ng unang kabihasnan. Dito umusbong ang mga imperyong Ghana, Mali, at Songhai. Klasikong kabihasnan sa Afrika, ang Imperyong Ghana. Ang Ghana ang unang estadong naitatag sa kanlurang Afrika. Sumibol ang isang malakas na estado sa rehiyong ito dulot ng lokasyon nito sa timog na dulo ng kalakalang Trans-Sahara. Nagkaroon sa Ghana ng malaking pamilihan ng iba't ibang produkto tulad ng ivory, ostrich, feather, ebony, at ginto. Ang mga ito ay ipinagpapalit ng mga katutubo sa asin, tanso, pigs, dates, sandatangyari sa bakal, katad, at iba pang produktong wala sila. Klasikong kabihasnan sa Afrika, ang Imperyong Mali. Ang Mali ang tagapagmana ng Ghana. Nagsimula ang Mali sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana. Ang pag-akyat ng Mali ng Senegal River at Gambia River, pasilangan patungong Timbuktu at pahilaga patungong Sahara Desert, hawak nito ang mga ruta ng kalakalan. Noong mamatay si Sundiata noong 1225, ang Imperyong Mali ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa buong kanlurang Sudan. Klasikong kabihasnan sa Afrika, ang Imperyong Songhai. Simula pa noong ikalawang siglo, ang Songhai ay nakikipagkalakalan sa mga Berber na taon-taon ay dumarating sa mga ruta ng kalakalan sa Niger River. Maliban sa kalakalan, dala rin ng mga Berber ang pananampalatayang Islam. Sa pagsapit ng 1010, tinanggap ni Dia Kusoy, hari ng mga Songhai, ang Islam. Bagamat hinikayat niya ang mga Songhai na tanggapin ang Islam, hindi niya pinilit ang mga ito. Klasikong kabihasnan sa Amerika. Ang pagiging maunlad at makapangyarihan ay nagtulak sa mga kabihasnan sa Mesoamerica at Timog Amerika na manakop ng lupain at magtayo ng imperyo. Malawak ang naging impluwensya ng Maya, Aztec at Inca, kung kaya't itinuturing ang mga ito na kabihasnang klasikal sa Amerika. Klasikong kabihasnan sa Amerika, kabihasnang Maya. Namayani ang kabihasnang Maya sa Yucatan Peninsula sa rehiyon sa Timog Mexico hanggang sa Guatemala. Nabuo rito ang mga pamayanang lungsod ng Maya tulad ng Oaxaca, Tikal, El Mirador at Cupan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kaniyang kabihasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Sa lipunang Maya, katuwang ng mga pinuno ang mga kaparian sa pamamahala.
Pinalawig ng mga pinunong tinatawag na halak o winik o tunay na lalaki ang mga pamayanang urban na sentro rin ng kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos. Nang lumaon, nabuo rito ang mga lungsod-estado. Sila ay nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Naiugnay ng malawak at maayos na kalsada at rutang pantubig ang mga lungsod-estado ng Maya. Klasikong kabihasnan sa Amerika, kabihasnang Aztec. Kung ang mga Maya ay natatag ang kanilang kabihasnan sa timog na bahagi ng Mesoamerica, ang mga Aztec naman ay naging makapangyarihan sa gitnang bahagi nito. Matatandaan na sa bahagi ring ito, umusbong ang sinaunang kabihasnang Olmec. Bunga nito, ang pamumuhay at paniniwala ng mga Aztec ay may impluwensya ng mga Olmec. Subalit hindi tulad ng Olmec, ang mga Aztec ay nagpalawak ng kanilang teritoryo mula sa dating maliit na pamayanang agrikultural sa Valley of Mexico. Pinaunlad ng mga Aztec ang kanilang kabihasnan at nagtatag ng sariling imperyo. Kinontrol nila ang mga karatig lupain sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Ang mga Aztec ay mga nomadikong tribo na ang orihinal na pinagmulan ay hindi tukoy. Unti-unti silang tumungo sa lambak ng Mexico pagsapit ng ika-12 siglo CE. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar mula sa hilagang Mexico. Klasikong kabihasnan sa Amerika, kabihasnang Inca. Noong ika-12 siglo, isang pangkat ng mga taong naninirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca sa matabang lupain sa lambak ng Cusco, sa pamumuno ni Manco Capac, bumuo sila ng isang maliit na lungsod-estado. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Hango ito sa pangalan ng pamilyang namumuno sa isang pangkat ng tao na naninirahan sa Andes. Unti-unting pinalawig ng mga Inca ang kanilang teritoryo hanggang sa masakop nito ang 3,220 kilometrong kwadrado sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Saklaw ng imperyong ito ang kasalukuyang lupain ng Peru, Ecuador, Bolivia at Argentina. Klasikong kabihasnan sa mga pulo ng Pacific. Ang mga pulo sa Pacific o Pacific Islands ay nahahati sa tatlong malalaking pangkat, ang Polynesia, Micronesia at Melanesia. Ang mga katawagang ito ay iginawad ng mga kanluranin matapos nilang makita ang kaayusan ng mga pulo at mga anyo ng katutubo nito. Klasikong kabihasnan sa mga pulo ng Pacific, Polynesia. Ang Polynesia ay matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Ang Polynesia ay higit na malaki kaysa sa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. Ang sentro ng pamayanan ay ang Tohoa, na kadalasang nasa gilid ng mga bundok. Ito ay tanghalan ng mga ritual at pagpupulong. Nakapaligid sa Tohoa ang tirahan ng mga pari at mga banal na istruktura. Ang pangunahing kabuhayan ng mga Polynesian ay pagsasaka at pangingisda. Ang karaniwang tanim nila ay taro o gabi, yam o ubi, breadfruit, saging, tubo at niyog. Sa pangingisda naman, nakahuhuli sila ng tuna, hipon, octopus at iba pa. Nang huhuli rin sila ng pating. Sa larangan ng pananampalataya, naniniwala sila sa banal na kapangyarihan o mana. Ang katagang mana ay nangangahulugang bisa o lakas. Sa sinaunang Polynesian, ang mana ay maaaring nasa gusali, bato, bangka at iba pang bagay. Klasikong kabihasnan sa mga pulo ng Pacific, Micronesia. Ang maliliit na pulo at atoll
ng Micronesia ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at silangan ng Asya. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay matatagpuan malapit sa lawa o dagat-dagatan. Ito ay upang mapadali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Itinatag nila ang kanilang pamayanan sa mga bahaging hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malakas na ihip ng hangin. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga Micronesian. Nagtatanim sila ng taro, breadfruit, niyog at pandan. Pangingisda ang isa pang ikinabubuhay ng mga Micronesian. Animismo rin ang sinaunang relihiyon ng mga Micronesian. Ang mga ritual para sa mga makapangyarihang Diyos ay kinapapalooban ng pag-aalay ng unang ani. Klasikong kabihasnan sa mga pulo ng Pacific, Melanesia. Ang Melanesia ay matatagpuan sa hilaga at silangang baybay dagat ng Australia. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay maaaring nasa baybaying dagat o nasa dakong loob pa. Pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Tagumpay sa digmaan ang pangkaraniwang batayan ng pagpili sa pinuno. Sa maraming grupong Papuan, ang kultura ay hinubog ng mga alituntunin ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti, at karangalan. Binabati kita at natapos mo ang araling ito. Mahaba-haba rin ang paksa at siyam na kabihasnan ng ating tinalakay. Pero naniniwala akong magaling kayo, kaya inaasahan kong ito ay naisulat sa inyong isipan, hindi lamang ang impormasyon, kundi ang mga aral na maibibigay ng mga kabihasnang ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Palatandaan ng isang maunlad na kabihasnan ang matatag na arkitektura na ipinatayo bunga ng magkakaibang dahilan. Bilang isang investigador, suriin ang sumusunod na arkitektura sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ipaliwanag ang mga pangyayaring nagdulot sa pagpapalit ng mga imperyo sa kabias ng Afrika. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tukuyin at isulat ang mga epekto ng klasikong kabihasnan sa lipunan sa kasalukuyang panahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Tukuyin at isulat ang mga epekto ng klasikong kabihasnan sa lipunan sa kasalukuyang panahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Suriin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga klasikong kabihasnan sa Amerika. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Dugtungan ang mga pangungusap upang makabuo ng isang makabuluhang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang hinihingi ng bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Binabati ko kayo, natapos nyo rin ang ikatlong paksa sa Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig sa ikalawang markahan na napapaloob sa MELC 3. Laging sumubaybay sa programang ito. Siguradong marami kang matututunan sa makasaysayang kaalaman na mapapakinabangan maging sa kasalukuyan. Paalam.